Filipino 4, Quarter 4, Week 6. Mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. Pandiwa, aspekto, magaganap o ang kontemplatibo. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga hakbang at proseso gamit ang balangkas at diagram. Pandiwa, aspekto, magaganap o ang kontemplatibo. Mga kasanayan at layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ularawan. Sagutin ang mga tanong patungkol sa nakikita sa larawan. Para sa unang katanungan, ano-ano ang napapansin ninyo sa larawan? Napapansin ko sa larawan ang isang batang mag-aaral na may suot na backpack at naglalakad papunta sa paaralan. Pangalawa, ano-ano kaya ang ginagawa niya bago pumasok ng paaralan? Bago pumasok ng paaralan, maaring siya ay naligo, nagsipilyo, kumain ng agahan, at inihanda niya ang kanyang mga gamit sa paaralan. Pangatlo, katulad din ba kayo ng mag-aaral sa larawan? Opo, katulad ko rin ang mga mag-aaral sa larawan dahil ako ay naghahanda at pumapasok din sa paaralan araw-araw. Pang-apat, kaya mo bang sagutin ano-ano naman ang mga gawain na ginagawa ninyo bago pumasok? Hakbang eskwela. Gamit ang diagram, isa-isahin ang gawain bago pumasok sa paaralan. Una kong gagawin bago pumasok ay maliligo at magsipilyo. Pangalawa, ako ay magbibihis ng malinis na uniforme. Pangatlo, ako ay kakain ng masustansyang pagkain. Pang-apat, inaayos ko ang aking gamit sa loob ng bag. Pang-lima, tinitiyak ko na kumpleto ang aking baon at iba pang kailangan. Panghuli, nagpapaalam ako sa magulang ko bago umalis ng bahay. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin.
Wika-linangan. Bago basahin ang kwentong pinamagatang gusto ko sa school, kinakailangan munang punan ang mga nawawalang letra upang makabuo ng salita. Gumawa ng pangungusap gamit ang nabuong salita. Una, taimtim na nakikinig si Amara. Ano ang ibig sabihin ng taimtim? Magaling, seryoso. Maaari ka bang gumawa ng pangungusap gamit ang salitang nabuo? Seryoso ang mag-aaral sa pakikinig sa guro habang nagtuturo. Ikalawa, umalingaw-ngaw ang tunog ng school service ni Amara. Ano ang kahulugan o kasing kahulugan ng umalingaw-ngaw? Malakas. Pangungusap. Malakas ang ulan kaya maraming estudyante ang nahuli sa pagpasok. Pangatlo, nakakalanghap ng sariwang hangin. Ano ang ibig sabihin o kasing kahulugan ng nakakalanghap? Amoy. Pangungusap. Amoy ng bagong lutong ulam ang kumalat sa buong bahay. Ikaapat, sa sobrang kaligayahan, muli niyang nasambit ang mga katagang gusto ko sa school. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang nasambit? Nasabi. Pangungusap. Nasabi ng guro ang mahalagang paalala bago matapos ang klase. Ikalima, kumaripas ng takbo si Amari papunta sa kanyang school service. Ano ang kasing kahulugan ng kumaripas? Nagmadali. Pangungusap. Nagmamadali ang bata papasok ng paaralan dahil siya ay nahuli sa oras. Ikalawa at ikatlong araw. Unang aralin. Lagom ng teksto. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang paglalagom? Ang paglalagom ay ang pagsusulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Ito ay maikli, ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Ito ay hindi nagtataglay ng pansariling opinyon. Mga hakbang sa paglalagom. Pakinggan o basahin ng mabuti ang akda. Kunin ang pinakadiwa ng napakinggan o nabasa. Habang nakikinig o nagbabasa ay itala ang mahalagang bahagi at suriin ito. Isulat ang natirang puntos sa sariling pangungusap. Huwag magsasama ng pansariling opinyon. Palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o magpawalang linaw sa lagom. Tignan kung ayon sa orihinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Basahing muli upang lalo pang
maiklian. Ano ang balangkas? Ang balangkas ay isang sistema ng pag-organisa ng mga ideya at impormasyon na magbibigay daan sa atin na magkaroon ng malinaw at maayos na estruktura sa ating teksto. Sa pamamagitan ng isang balangkas, maaari nating maipakita ng mas epektibo ang mga argumento natin at maihatid natin ng maayos ang ating mensahe. Ano naman ang diagram? Ang diagram ay isang visual na representasyon ng impormasyon o konsepto na kadalasang ginagamit upang magbigay linaw, magpakita ng ugnayan, o magbigay ng estruktura sa isang ideya o proseso. Ito ay binubuo ng mga elemento tulad ng mga hugis, linya at mga teksto na nagpapakita ng kaugnayan at organisasyon ng impormasyon. Pagbasa ng kwento. Gusto ko sa school ni Desire B. Geronimo. Tagapagdaloy. Sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Amara, ang pagbabalik sa paaralan. Amara, excited na akong pumasok sa school. Makikita ko na ulit ang aking mga kaibigan. Tagapagdaloy. Gumising siya ng maaga upang maghanda ng kaniyang sarili. Isa-isa na niyang ginawa ang dapat niyang tapusin bago pumasok sa paaralan. Una, si Amara ay nag-ayos ng kaniyang higaan. Ikalawa, kumain siya ng almusal. Pagkatapos, siya ay nag-toothbrush at dali-daling naligo at sa huli ay nagbihis ng kanyang uniforme. Beep, beep, beep. Umalingaw-ngaw ang tunog ng school service ni Amara. Nanay, bilisan mo anak. Dumating na ang school service mo. Baka mahuli ka pa sa klase. Unang araw pa naman ngayon. Tagapagdaloy. Kumaripas ng takbo si Amara papunta sa kanyang school service. Pagkatapos ng ilang minuto, siya ay nakarating sa kanyang paaralan. Namangha siya sa kanyang mga nakita. Bagong pintura ang kanilang paaralan. May bago ring mga classroom at namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Amara, ang saya naman! Ang laki talaga ng naitutulong ng brigada, eskwela. Mas lalong gumaganda ang paaralan, kaya nga gusto ko sa school. Tagapagdaloy. Nagsimula na ang klase ni Amara. Sa loob ng silid-aralan, unang itinuro ng kanyang guro ang tungkol sa photosynthesis. Taimtim na nakikinig si Amara at ang kaniyang mga kaklase habang nagpapaliwanag ng aralin ang guro. Sumunod ay pinag-aralan din nila ang ipinakitang mga larawan ng guro. Sa huli, nanood sila ng video upang mas lalong maunawaan ng klase ang paksa. Dahil dito, mas lalong namangha si Amara. Natapos na ang klase ni Amara at umuwi sa kanilang bahay. Naikwento niya sa kanyang nanay ang nangyari sa kanyang araw sa paaralan. Amara, ang dami kong natutunan ngayong araw na ito. Nalaman ko ang proseso ng photosynthesis.
Kaya pala tayo nakalalanghap ng sariwang hangin at nagkakaroon ng pagkain dahil sa prosesong ito. Nanay, magaling anak, naunawaan mong mabuti ang aralin ninyo ngayong araw. Amara, opo nanay, masayang-masaya po ang unang araw ko. Isa po ito sa dahilan kung bakit talagang gusto ko sa school. Pamprosesong pag-unawa. Gabay na tanong. Una, tungkol saan ang tekstong nabasa? Ang tekstong nabasa ay tungkol sa unang araw ng pagpasok ni Amara sa paaralan at kung bakit gusto niya ang school. Pangalawa, bakit nasasabik si Amara na pumasok sa paaralan? Nasasabik si Amara na pumasok sa paaralan dahil makikita niyang muli ang kanyang mga kaibigan. Pangatlo, ano-ano ang napansin niya sa kanilang paaralan? Napansin niya na may bagong pintura ang kanilang paaralan. May mga bagong classroom at namumukadkad ang mga bulaklak sa hardin. Pang-apat, bakit naging masaya ang unang araw niya sa paaralan? Naging masaya ang unang araw niya sa paaralan dahil marami siyang natutunan at nagustuhan niya ang mga aralin at ang ganda ng kanilang paaralan. Panglima, isulat sa pamamagitan ng isang balangkas ang proseso o pagkakasunod-sunod ng mga ginawa ni Amara bago pumasok sa paaralan. Para sa unang bahagi, mga ginagawa ni Amara bago pumasok sa paaralan. Nag-ayos ng kanyang higaan. Kumain ng almusal. Nag-toothbrush at naligo. Nagbihis ng uniforme. Para naman sa mga ginagawa ni Amara sa loob ng paaralan. Taimtim na nakinig sa aralin tungkol sa photosynthesis. Pinag-aralan ang mga larawang ipinakita ng guro. Nanood ng video upang mas maunawaan ang aralin. Gamit ang diagram, isulat ang mahalagang pangyayari sa kwento sa tamang pagkakasunod-sunod. Una, nasabik si Amara sa pagbabalik sa paaralan at naghanda siya ng sarili sa umaga bago pumasok. Ikalawa, sumakay si Amara sa school service at namangha siya sa ganda ng kanilang paaralan dahil sa brigada eskwela. Ikatlo, pumasok si Amara sa silid-aralan at masayang nakinig at natuto siya sa aralin tungkol sa photosynthesis. Ika-apat, pag-uwi sa bahay, ikinuwento ni Amara sa kanyang nanay ang mga natutuhan at naging masaya siya sa unang araw sa paaralan. Ikalawang aralin, tekstong impormatibo o ang proseso. Pagproseso ng pag-unawa. Tekstong impormatibo o ang proseso. Ang tekstong impormatibo
na may tamang proseso ay isang uri ng teksto na naglalarawan o nagpapaliwanag ng mga hakbang ng isang tiyak na proseso. Layunin nito na magbigay ng impormasyon at maipaliwanag ng maayos ang mga hakbang na kailangang sundan sa paggawa ng isang bagay o pagbuo ng isang konsepto. Ang tekstong ito ay karaniwang ginagamit sa mga akademikong sulatin, mga manual ng paggamit ng produkto, at iba pang teksto na may layuning magturo o magbigay ng kalinawan sa mga mambabasa. Impobasa, pagbasa ng isang impormatibong teksto ng proseso, balikan ang maikling kwentong nabasa o napakinggan at bigyang pansin ang nabanggit na proseso sa kwento. Kamangha-manghang proseso ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay isa sa pinakamahalagang proseso sa kalikasan na ginagampanan ng mga halaman sa pamamagitan nito. Ang mga halaman ay nakakagawa ng kanilang sariling pagkain at naglalabas ng oxygen na mahalaga para sa buhay ng iba't ibang mga organismo sa mundo. Narito ang pangunahing mga hakbang sa photosynthesis. Una, pagkuha ng liwanag. Ang mga halaman ay gumagamit ng pigmented na molekula na tinatawag na chlorophyll upang masaliksik ang liwanag ng araw. Ang chlorophyll ay nasa mga chloroplasma at ito ay nagbibigay sa mga halaman ng kanilang berdeng kulay. Ikalawa, pagkuha ng tubig. Ang mga halaman ay kumukuha ng tubig mula sa kanilang mga ugat. Ang tubig na ito ay pagmamay-ari ng mga hydrogen atoms na magiging mapagkukunan ng mga elektron para sa mga reaksyon sa photosynthesis. Ikatlo, pag-absorb ng carbon dioxide. Ang mga halaman ay kumukuha ng carbon dioxide mula sa paligid sa pamamagitan ng mga mikroskopikong pores na tinatawag na stomata. Ang CO2 ay kinakailangan para sa pagbuo ng mga organic compound sa proseso ng photosynthesis. Ikaapat, pagpapalabas ng oxygen. Ang mga halaman ay naglalabas ng oxygen sa paligid bilang isang gas. Ito ang gas na kinakailangan ng maraming mga organismo, kabilang ang tao, para sa kanilang paghinga. Gabay na tanong. Una, ano ang pamagat ng tekstong nabasa o napakinggan? Ang pamagat ng tekstong nabasa ay kamangha-manghang proseso ng photosynthesis. Pangalawa, batay sa nabasa o napakinggan, ano ang photosynthesis? Ang photosynthesis ay isa sa pinakamahalagang proseso sa kalikasan na ginagampanan ng mga halaman sa pamamagitan nito. Ang mga halaman ay nakakagawa ng kanilang sariling pagkain at naglalabas ng oxygen na mahalaga para sa buhay ng iba't ibang mga organismo sa mundo. Pangatlo, paano nagaganap ang photosynthesis? Nagaganap ang photosynthesis
sa pamamagitan ng pagkuha ng liwanag ng araw gamit ang chlorophyll. Pagsipsip ng tubig mula sa ugat. Pag-absorb ng carbon dioxide sa hangin at pagpapalabas ng oxygen bilang resulta ng proseso. Pinatnubay ang pagsasanay. Gamit ang diagram, ipakita ang proseso ng photosynthesis. Magaling. Una, sikat ng araw. Ikalawa, carbon dioxide. Ikatlo, tubig. Ikaapat, ang oxygen. Paglalapat at pag-uugnay. Gagraduate ako. Ang edukasyon ang isa sa pinakamahalagang bagay sa isang mag-aaral. Gamit ang diagram sa ibaba. Ibigay ang mga proseso o dapat gawin upang makapagtapos ng pag-aaral. Narito ang mga halimbawang sagot. Una, masipag na pagpasok sa paaralan at pagsunod sa mga alituntunin. Ikalawa, maayos na pag-aaral at pakikinig sa guro sa bawat aralin. Ikatlo, pagsasagawa at pagtatapos ng mga takdang aralin at proyekto sa tamang oras. Ikaapat, pagiging responsable, may disiplina at may determinasyon na tapusin ang pag-aaral. Ikatlong aralin, pandiwa, aspekto, magaganap o ang kontemplatibo. Balikan ang maikling kwentong gusto ko sa school. Bigyang pansin ang mga piling pangusap mula sa teksto. Una, excited na akong pumasok sa school. Makikita ko na ulit ang aking mga kaibigan. Ikalawa, gumising siya ng umaga upang maghanda ng kaniyang sarili. Ikatlo, bilisan mo anak, dumating na ang school service mo. Baka mahuli ka pa sa klase. Unang araw pa naman ngayon. Ano ang napansin mo sa salitang nakasalungguhit? Ano ang isinasaad nito? Pagproseso ng pag-unawa. May iba't ibang bahagi ng pananalita na ginagamit sa pagpapahayag. Isa na rito ang pandiwa. Ang pandiwa o salitang kilos ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Isang pangyayari o katayuan. Ito ay may iba't ibang aspekto. Ang perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Kontemplatibo ang tawag sa kilos o galaw, pangyayari na panghinaharap o magaganap pa lang. Tandaan, kapag ang pawatas ay may panlaping alisin ang at uulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang ugat. Halimbawa, salitang ugat. Asa plus panlapi equals pawatas. Umasa equals magaganap. Aasa.
Pangalawang halimbawa, lakad. Plus panlapi, equals pawatas. Lumakad equals magaganap. Lalakad. Halimbawa, salitang ugat. Tanaw plus panlapi, equals pawatas. Matanaw equals magaganap. Matatanaw. Pangalawang halimbawa, suot plus panlapi, equals pawatas. Magsuot equals magaganap. Masusuot. Kapag ang pawatas ay may panlaping in o hin, mananatili ang panlaping in o hin at uulitin ang unang pantig o unang dalawang titik ng salitang ugat. Halimbawa, salitang ugat. Yakap plus panlapi, in equals pawatas. Yakapin equals magaganap. Yayakapin. Pangalawang halimbawa, salitang ugat. Suklay plus panlapi, in equals pawatas. Suklayin equals magaganap. Susuklayin. Pinatnubayang pagsasanay. Pandiwa. Pitasin mula sa puno ang mga bunga ng angkop na pandiwang kontemplatibo upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Una, sa tulong ng photosynthesis, patlang ang halaman ng sarili niyang pagkain. Ano ang tamang sagot? Magaling. Makagagawa. Ikalawa hanggang ikatlo, mahalaga ang carbon dioxide sa mga halaman upang patlang sa patlang ng organic compound sa proseso ng photosynthesis. Ano ang mga tamang sagot? Mahusay. Makatulong. Pagbuo. Ikaapat, ang tubig na ito ay pagmamay-ari ng mga hydrogen atoms na magiging patlang ng mga electron para sa mga reaksyon sa photosynthesis. Ano ang tamang sagot? Magaling. Mapagkukunan. Ikalima, ang mga mag-aaral ay kailangang patlang din ng halaman bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Magtanim. Ikaapat na aralin, nakabubuo ng tekstong bisual, babala, anunsyo, patalastas, at iba pa, batay sa layon. Surirawan, suriin ang brochure. Gabay na tanong. Una, tungkol saan ang impormasyong mababasa rito? Ang impormasyong mababasa rito ay tungkol sa paraan ng pagpapalista, mga dokumentong kailangan, oras at lugar ng pagpunta sa paaralan, address, contact number at website ng paaralan.
Ikalawa, mahalaga ba ang mga impormasyong nakalagay dito? Bakit? Opo, mahalaga ang mga impormasyong nakalagay dito. Nakatutulong ito sa mga magulang at estudyante na malaman kung paano mag-enroll. Pagproseso ng pag-unawa. Ilang halimbawa ng tekstong visual. Una, babala. Ito ay ginagamit upang magsilbing paalala o pagbibigay impormasyon upang maiparating sa lahat at makaiwas sa sakuna o aksidente. Kadalasan, ito ay inilalagay sa mga lugar na madaling makita o mapansin. Pangalawa, anunsyo. Ito ay maikling pahayag na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang bagay. Maaari itong nanghihikayat, nagbibigay ng panuto o babala. Pangatlo, patalastas. Ito ay anumang mensahe na nagbibigay, nagpapabatid o nagpapaalam ng impormasyon. Nagtataguyod ng isang tiyak na produkto, serbisyo o kaganapan. Makikita ang mga ito sa telebisyon, social media, radyo, pahayagan, magazine o billboards. Maaring ito ay nakasulat o nakalimbag sa isang dyaryo, magazine, polyeto at iba pa. Ito ay maaari ding verbal kung saan ginagamit ang boses upang ihayag ang produkto o serbisyo. Madalas ito sa telebisyon, online selling at SOCMED. Layunin ito na hikayatin ang mga nanonood o mga nagbabasa na bilhan ang produkto o serbisyo o kaganapan. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Talas-lapat. Bumuo ng isang anunsyo o patalastas tungkol sa pagdiriwang ng pista sa inyong lugar. Gawin ito sa isang short bond paper. Pabaong pagkatuto. Lakas isip. Para sa bahagi A, isulat sa pamamagitan ng paggamit ng balangkas ang mga prosesong nagaganap sa photosynthesis. Lagyan ito ng pamagat. Unang bahagi. Ikalawang bahagi. Narito ang mga posibleng sagot. Lagyan din ng ikatlong bahagi at ika-4 na bahagi. Narito ang mga posibleng sagot. Proses sulat. Para sa bahagi B, basahin muli ang tekstong impormatibo. Bumuo ng buod na binubuo ng 5 hanggang 10 pangusap. Isulat ito sa malinis na papel. Narito ang halimbawa. Basahin mo ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Pagsusulit. Para sa unang bahagi, panoorin ang video na pinamagatang Bakit Umuulan? Gamit ang diagram sa ibaba, ipakita ang proseso bakit umuulan. Para sa ikatlong bahagi, piliin at bilugan ang angkop na pandiwang bubuo sa diwa ng pahayag sa teksto. Bakasyon pagkatapos ng klase. Basahin at sagutin. Narito ang tamang sagot. Uuwi. Narito ang kasunod na bahagi ng kwento. Basahin at sagutin. Narito ang mga sagot. Maliligo. Mamimitas. Magpapaluto. At maglalaro. Ikatlong bahagi o titik C. Isulat sa loob ng diagram ang mga hakbang ng pagkakasunod-sunod ng mga planong gawain ng nagsasalaysay sa kwento. Bakasyon pagkatapos ng klase. Sagutin mo ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa lagom ng teksto. Tekstong impormatibo, ang balangkas at diagram. Pandiwa, aspekto, magaganap o ang kontemplatibo. At nakabubuo ng tekstong biswal, babala, anunsyo, patalastas at iba pa, batay sa layon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.